Magandang umaga po sa lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Sa 2 Corinthians 2, verse 14. 2 Corinthians 2, verse 14. Kung nakita na po natin, sabay-sabay po nating basahin. 2 Corinthians 2, verse 14 in 1, 2, 3. Now, thanks be to God who always leads us into triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. Happy New Year po! Ayan. Magsisimula na po ako sa conclusion ko bago po ako mag-start. Sabi po dun sa binasa natin, now thanks be to God. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon sa napakabuti po niyang ginawa sa bawat isa po sa atin? Parang mahina ah. Unang linggo ng taon, parang malata na kagad kayo ah. Nadikit po ba ng suman? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? The best claps of praise po para sa ating Panginoon. Whether po yung 2023 nyo po ay napakaganda, alam nyo po ba, tapos na po yun. Yung ito po ay naging challenging, alam nyo po ba, tapos na po yung 2023. At sa lahat po ng yun, pwede po tayo magpasalamat sa Panginoon. At ito na po, lahat ng nakuha natin from 2023, dadali na po natin ngayon sa 2024. Ilang announcements lang po. This coming February 4 po, ang ating first Sunday of February. Ito po yung madalas na po natin ginagawa. Ano pong sineselebrate natin pag first Sunday ng February? Ang ating pong first fruit offering. Ano po yung ginagawa natin dito para po sa mga ngayon lang po narinig, ano po yung first fruit offering? This is a celebration po na kung saan magpapasalamat po tayo sa Panginoon and we will bring our desired amount sa Panginoon. Pwede pong ito yung unang araw nyo, isang araw nyo pong sahod o baon. Pwedeng isang linggo, pwedeng isang kinsenas, pwede pong isang buwan. Kung ano man yung amount na binibigay po sa inyo ng Panginoon. Hindi po ito sa pilitan, pero this is our way of saying, thank you, Lord. Kaya po tayo makakapagbigay ng una nating bunga. Kasi bakit po? Kasi ang Lord nagbigay na ng puno. Tingnan niyo po yung logic ha. Kaya po tayo makakapagbigay ng ating pong first fruit. Ng unang bunga. Kasi meron ng puno. Amen po ba? Papasalamat po tayo doon. Okay po ba? Marami po tayong pwedeng ipagpasalamat. Ito po ay labas po dun sa mga tithes po natin. Okay po? So, any amount po ay pwede. It could be your first day, first week, first na quincenas, o yung first month of salary nyo po, o yung baon ninyo, wala pong problema. Kung ano man po yung ikinakatok sa inyo ng Lord and what you think is the amount na gusto nyong ibigay sa Lord, wala pong problema. Okay po? Wala pong sapilitan dito. Okay po? Pero alam niyo po, tanongin niyo po yung mga kasama naming nag-first fruit last year at ng mga nakakarang taon. Tanongin niyo po kung sasama pa sila today. Magugulat po kayo. Tanongin niyo po kung bakit sila sasama ulit. Magugulat po kayo. With the wonderful stories na maririnig po ninyo. Okay po ba? Okay po? So, sa mga susunod po, mas magdidig in pa po tayo at yung mga preachers po natin when it comes to first fruit offering at yung kung paano po natin isi-celebrate ito pong bagong taon na kakaharapin po natin. Alam niyo po, with that in mind, alam niyo po ba, ako po ay umaani ng mga bagay na minsan hindi ko naman tinanim.
Bakit po? Because my parents planted something really good. Ako yung umaani. Sila yung nagtanim, ako yung umaani. Ganon din naman po, yung mga anak ko, alam ko po, ay marami po yung nagmahal sa kanila kasi minahal nyo muna po kami. At sila yung umaani ng ilang ginagawa po namin. Lahat po tayo, tama po ba? Lahat tayo, umaani tayo ng mga bagay na tinanim ng magulang natin. Both ways po yun. Sa maganda at sa pangit. Tama po ba? Yung magandang tinanim nila sa kapwa, tayo din po yung umaani. Pag nagdamot sila ng malunggay sa kapitbahay nung araw, pati ikaw nga, hindi ka makahingi ng upo. Ani mo din. Tama po ba? Familiar po tayo din. What you sow is what you reap. Pero kadalasan po, hindi lang tayo yung umaani, maging yung mga susunod pong salinlahi sa atin. Alam niyo po ba, sa atin po ngayon, marami tayong inaani, hindi tayo nagtanim. Hindi rin yung magulang natin. Umaani tayo ng pagpapala because the God, our Father in heaven, is always planting something new and so great. Dadamay lang po tayo. Ulitin ko po may mga inaani po tayong biyaya. We don't even deserve it. Hindi tayo nagtanim. Pero dahil yung Diyos natin, tanim ng panibagong magandang bagay, tayo po yung umaani. Niniwala po ba kayo doon? Tayo po, angkas lang. We are basking in God's goodness. Angkas lang tayo. Nakapasan lang tayo. Ngayon pong umaga na to, yun po yung pag-uusapan natin. How can we be sure that we can really bask? Makakasampa tayo, makakaangkas tayo, makakapasan tayo doon sa kabutihan ng Panginoon. Gusto niyo po ba umangkas? Gusto niyo po bang sumampa doon sa kabutihan ng Panginoon? Pray muna po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa umaga na ito. Lord, I pray that you would just breathe life, Panginoon, sa aming pong mga pag-uusapan. Pag-aaralan ngayon pong umaga na ito. Lord, that you would just allow us, Panginoon, to catch the things that you want us to catch, Panginoon, para magamit namin yun sa paglakad sa harapan mo. Panginoon, maraming pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. How can we be certain po, that we can bask in God's goodness? Kasi po, una, God is really consistent. Napaka-consistent ng Panginoon. Ano po sabi doon sa verse natin? Now, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. Alam niyo po, nagpalit man ng taon, nagpalit man ng season, ang Diyos po natin hindi nagbabago. He is the God of new things. Tama po ba? May ginagawa po siya laging bago. Pero siya po, hindi siya nagbabago. Ulitin ko po He is the God of new things, pero He is the same God at hindi siya nagbabago. Bakit po? Change denotes na meron kang dapat i-improve. Change, ibig sabihin may mali at kailangan mong pagandahin. Sa Panginoon po, perfect na siya. Hindi niya kailangan magbago. There's no need for change. Pero sa atin, naayos niya tayo. Lagi may bago. Ano po sabi ng Revelation sa atin? I am the Alpha and the Omega. Yung simula, ako yung dulo. The beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is. Sino yung ngayon? I am who always was. Ako yung kahapon. Kung sino ako kahapon, ako yun. And who is still to come. Ako yung darating. Kung sino ako ngayon, ako yun kahapon. At ako pa rin yun bukas. Kung sino po yung Lord na nakilala natin kahapon, siya pa rin yun. Mas madadagdagan lang yung pagkakilala natin sa Kanya, mas lumalalim lang. Pero siya pa rin yun. Maaasahan pa rin po ang Panginoon. Yung Diyos na gumawa po at nagpagaling sa atin last year, siya pa rin yung papagaling sa atin this year. Yung nagpala po last year, siya pa rin magpapala this year.
Siya po na nagtama sa atin last year, siya pa rin po yung magtatama sa atin ngayon. At siya pa rin po yun bukas. Hindi po magbabago. He's always consistent. Consistently leading us. Sabi po doon, now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. Alam niyo po ba, ang hirap mag-lead ng grupo? Pag ikaw leader ng grupo, diba? Sa mga school, di ba yung mga class president, ang ingay nyo, ayoko na, kayo na lang yung president. You know. Hirap pong mag-lead ng group eh. Yun nga pong yung functional na group. Alam niyo po ba, mahirap nang i-lead yun? Isipin niyo po nung 90s, si Michael Jordan, sino po yung mga tatay? Sino po nakakilala pa kay Michael Jordan? Ayan. Di ba nung 90s, tatlong sunod-sunod na championship sila. Ano po ginawa niya pagkatapos? Nag-retire. Bakit? Sabi niya mentally exhausted na siya. Nag-golf. Ayun, talo. Balik agad siya eh. Pero ang bottom line, na-exhaust siya. Ang hirap. Nagpahinga siya, mga 2 years ata yun, tapos balik siya, tapos 3 championship ulit, retire ulit. Bakit? Di niya kinaya. Sakit na ng ulo niya. Functional na group yun. Paano pa kung yung grupong nililid mo, papunta sa tagumpay, matitigas ulo. Pwede po bang taas ng kamay? Lahat po na magsasabing hindi matigas ang ulo niya. Taas po kamay. O, di ba? Lahat tayo may kulit eh, di po ba? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Ay. Lahat tayo may kulit, lahat tayo may tigas ang ulo, lahat tayo. Meron pa tayong, bitawan pa. Kasanayan ko na ito eh. Isipin niyo po, yung Diyos na sinasamba natin, the one who gave His life on that cross, gusto niya tayong dalhin sa tagumpay. Consistently. Gusto niya tayong laging dalhin sa tagumpay. Pero yung hinahatak niya sa tagumpay, matigas ulo. Di ba sakit sa ulo nun? Pero ang Lord po hindi nagsasawa sa atin. Tingnan niyo po yung katabi. Sige po, tingnan niyo mata sa mata. Sabihin mo sa kanya, dadaling ka niya sa tagumpay. Susunod ka ba? Sige po, tanongin niyo, susunod ka ba? Hintayin niyo po yung sagot Susunod ka ba? Siya po yung magli-lead sa daan niya, sa pacing niya, sa timing niya. Sino huling salita? Siya. Ganon mag-lead ng Lord. Susunod ka ba? Pag sinabi mo, tara, punta tayo ng Malolos. Saan tayo dadaan? Saan tayo dadaan? Pwede tayo dito sa loob, pwede tayo dito sa MacArthur, pwede tayo punta mo ng Plaridel, tapos ikot tayo, Malolos. Ang daming daan. Saan tayo dadaan? Ang Lord dadalhin tayo sa tagumpay. Siya meron po siyang path. Tayo may sarili tayong diskarte. Kaya po ba nating bitawan yun para sumabay dun sa tagumpay po na dadalhin sa atin ng Panginoon? Timing niya. Timing niya. Hindi mo timing. Timing niya. Makakapag-intay ka ba? O naatat ka na? Timing niya. Hindi timing mo.
Ready ka bang maghintay? Siya po yung magli-lead. Pero yung mga ayaw niya, bibitawan mo, hindi mo pwedeng isama. Sunod ka ba? Pwede niyo po bang tignan ulit yung katabi niyo? Balikan niyo po. O ngayon, susunod ka pa ba? Ngiti na lang eh. Susunod ka pa ba? Something to think about. He's not just constantly leading us. He's constantly leading us to one direction. Ano po yung direction? Saan papunta? Tagumpay. We may not like the path that we're in right now. Di man natin gusto. Bakit ganito? Bakit? Nag-feedback po kayo. Hindi man natin gusto yung pong ayan. Hindi man po natin gusto yung pong nangyayari sa atin ngayon. Feeling natin parang walang liwanag doon sa dulo ng dilim na dinadaanan natin ngayon. May plano po ang Lord eh. Sabi po sa atin ng Isaiah, di po ba? Yung paraan niya, mas mataas doon sa paraan natin. May wisdom po nang binigay sa atin ng Lord. Po ba? May talinong binigay sa atin ng Panginoon. Pero yung pamamaraan niya, mas mataas doon sa pamamaraan natin. Kung paano siya mag-isip, mas mataas kaysa sa kung paano tayo mag-isip. Minsan nakakatakot po eh. Minsan parang, Lord, saan mo ba ako dinadala? Ba't parang panaiiyak na lang ako? Lord, saan mo ba ako dadalhin? Ba't parang lagi na lang ako nasasaktan? Parang lagi na lang akong pagod. Lord, saan mo ba ako dadalhin? Parang lagi na lang ako yung nagpapatawad. Parang ako lang lagi nagpaparaya. Saan mo ba ako dadalhin? Alam niyo po, relax ka lang. Kung diyan ka talaga pinapapunta ng Lord, ang dulo po niyan, tagumpay. Again po, you may not like God's ways. Hindi mo gusto yung mga twists and turns. Hindi mo gusto yung timing. Hindi mo gusto yung antayan period. Hindi ka na nag-enjoy doon sa journey. Pero kung yan po talaga yung daan na pinapadaanan ng Lord sa inyo, ang dulo po niyan, tagumpay pa rin. Sa dulo po, tagumpay pa rin. Bakit? Hindi po niya tayo dadalhin sa kapahamakan. Ang tanongan po, sasama ka ba? Ililid tayo ng Lord, ang tanong, sasama ka ba? Why can we bask in God's goodness? Bakit? Kasi po, He's consistent. Kayang-kaya po nating magtiwala sa Kanya. He's very much reliable. Bakit? Consistent eh. Pangalawa po, He's very much considerate. Alam niyo po, lahat nung pong na-enjoy natin, lahat ng tagumpay natin, God is the center of our victories. Ang Diyos po ang nasa sentro ng lahat ng ating pong tagumpay. Amen po ba? Ang Diyos po ang nasa sentro lahat po ng ating pag-overcome sa mga problema. Siya po yung sentro ng ating kagalingan. Siya po yung sentro ng mga pagpapala natin. Noong pong January 1, sino po yung nakasama namin sa tarrying? Taas nga po kamay mga kasama namin sa tarrying. Ayan, online or on-site po. Sige po, taas po kamay nung nag-tarrying. Yung malas mo, hindi ka kasali. Noong pong January 1 po, so ako po yung nag-hook. Kinuwento ko po sa kanila nung kinasal po kami ni Eileen. Okay. Nung kasal po namin ni Eileen, yung caterer po namin ay may kontrata po kami. Good for 150 packs.
Ah. Tapos, eto na, no? Nung kainan na, sabi ng caterer, sir, ang dala naming plato, 400. Ubus na yung 400. May paper plate pa dito. Gusto mo pagamit na namin sa dumadating. Bakit po? Di ba, yung kultura ng Pinoy, pag inimbita mo, oy, we have reserved 2 seats for you. Yung guest mo, may sabit. Ang matindi, yung sabit, may sabit pa. Inimbitahan namin, seat for 2, mayroong dumadating isang jeep. Pero alam niyo po, nung medyo nag-uuwian na isa-isa, syempre yung mga bisita nagbibigay po ng regalo, di po ba? Kanino po binibigay regalo? Doon sa aming kinasal o doon po sa nag-imbita sa kanila? Doon sa nagsabit sa kanila? Kanino po? Sa kinasal. Bakit? Kami yung reason ba't merong celebration. Kami nasa sentro ng celebration. Kung yung tagumpay po, ang sentro ang Panginoon, siya yung dahilan. Bakit dapat sa yung pabuya? Bakit dapat sa yung credit? Kanina dapat yung credit? Di po ba? Dapat lahat ng papuri, lahat ng palakpakan, dapat lahat po ng yon sa Panginoon. Amen po ba? Wala tayong pwedeng angkinin. Bakit? Siya lang naman yung nagbigay ng grace. Yung sahod na meron ka, kanino galing? Hindi, naghihirap ako dyan. Pagpawisan ko yun Uy, kung hindi ka naman binlas ng Lord ng employer, kung hindi naman nagbukas ang Lord ng pintuan, paano? Hindi, self-employed ako kung hindi ka naman binigyan ng Lord ng kliyente, hindi ka niya binigyan ng talento, ng talino, kung hindi ka niya binigyan ng hininga, at the end of the day, ang sentro pa rin po, ang Lord. Siya pa rin yung reason ng lahat. Kaya lahat ng credit sa Kanya. Okay po ba? Tanggal angas pag na-gets natin na kung bakit, ano yung man yung meron tayo dahil lang sa Lord. Pero alam niyo po, dahil mabait ang Lord, kinonsider niya tayo, He included us. Ano po sabi doon? Now, thanks be to God who always leads us. Sinama niya lang tayo. Kung magasabit lang tayo, angkas lang tayo. May kakilala po kayo, yung nakiangkas lang sa inyo, tapos marami pang pwede ba nating daanan to? Pwede ba tayong bumili doon? Libre mo naman ako dito sa drive-thru. Diba? Kailangan niyo po, consider lang tayo ng Lord. Bakit tayo? Why me? Natanong niya na po yun, Lord, ba't ako? Ba't niyo po ako pinagpala ng gusto? Sino po ba ako? Natanong niya na po yun. Because I have asked that questions many times. And there are times I feel so insignificant. I feel so inadequate. Pero alam niyo po, ang bait ng Lord Ito po, nakatayo ko sa harapan ninyo. As we start 2024 po, let's take time to assess na lahat po nung na-enjoy natin, galing lang sa Panginoon. Baka hindi natin na ipapagpasalamat. Sabit ka lang. Sabit lang ako sa kabutihan at grasya ng Panginoon. Beneficiary po tayo ng generosity ng Panginoon. Amen po ba? Buti na lang. Kinonsider tayo ng Lord. He included us. Pangalawa po, He improved us. Now, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. Pag tinignan po natin yung leadership style ni Jesus, di po ba? 3 years lang naman siyang nag-minister.
Pero makikita po natin, yung leadership style niya, hindi lang siya basta turo ng turo. Tama po ba? Hindi lang siya kwento ng kwento, hindi lang siya lakad ng lakad, hindi lang siya nagpapagaling. He allowed his disciples, he taught his disciples paano mag-improve. Inayos niya yung character, inayos niya yung faith, inayos niya yung mga maling gawi. Kung paano mag-isip, di po ba? Si Peter nga, lumayo ka sa akin, Satanas, umayos ka. Makikita din po natin na sa entirety ng Bible, pag ang Diyos tumawag sa mga anak niya, ine-educate niya, tinetrain niya, nire-remind niya, pinapagalitan niya, kinokorek niya, nire-restore din niya. Lahat po nung tinawag ng Lord, lahat nung nagsuko ng buhay sa Kanya, inaayos ng Panginoon, ini-improve. That is His leadership style. Love ka niya eh. Ano po sabi ng Hebrews 12? The Lord trains the one He loves. Titrain ka niya. Iaayos ka niya. Itatama ka niya. He corrects everyone He accepts as His son. Bago ka niya dalhin po doon sa tagumpay, iaayos ka niya para ready ka nang sumalo. Ako po, I've said this more than a dozen times po. Paulit-ulit ko sinasabi. Mahal tayo ng Lord for who we are. Mahal tayo ng Lord kung sino man po tayo. Amen? Mahal po tayo ng Lord kung sino tayo. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, hindi ka niya hayaang manatiling ganyan ka lang. Iaayos tayo ng Panginoon. Tayong lahat. Iaayos tayo ng Lord. Bakit? Love ka niya eh. Sabi po ng John sa atin, di po ba? Yung namumunga, titrim niya, pupron niya. Yung hindi namumunga, tatanggalin niya. Doon sa namumunga na po, yung productive na, tatabasan ng konti. Tatabasan. Doon sa hindi namumunga, tatabasin. Saan niyo po gusto? Sa tatabasan o tatabasin? Tanungin niyo po yung katabi. Sige ba, tanungin niyo po. Saan mo gusto? Sa tatabasin o sa tatabasan? Ba't po diniliin yung taba? Kayo naman. Galing lang tayo sa mga handa. Ganun lang yun. Kayo naman. He included us, He improved us, and is very much considerate because He installed us. And through us, ano po sabi? And through us, sa pamamagitan natin, tayo daw po yung kakasangkampanin ng Lord. Diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Tayo yung kakasangkapanin ng Lord para mag-gets ng mga tao kung sino siya at yung pagmamahal niya. Hindi lang po tayo ililigtas ng Lord. Hindi niya lang tayo tuturuan. Gusto niya din tayong magamit. Tignan niya nga po yung katabi niya. Sabi mo, niligtas ka ng Lord. Sige po, tignan niyo katabi niya. Niligtas ka ng Lord. I-improve ka niya para magamit ka sa kaharian. Hindi lang po kayo taga-upo sa church. Ulitin ko po hindi lang kayo taga-upo sa church. Marami po tayong pwedeng gawin. Kaya po tayo nag-Sunday services, nagdi-DG, kaya po tayo nag-prayer meeting. Kaya po tayo merong mga trainings para lahat tayo mag-improve at magamit ng mas maayos para po sa kaharian ng Panginoon. Isipin niyo po, sa isang movie set, artista tayo. Tayo ka nga, Aldrin. Si Aldrin artist tayo. Tayo ka nga,
Yun, kaway ka. Yeah. Isipin niyo po na sa isang palabas, 'di ba merong mga extra, yung Tindero 1, yung sa credits 'di ba sa dulo, Tindero 1. Walang pangalan nga yung karakter, Tindero 1, Aldrin Gregorio. Hindi siya ganon. Ano po? Doon po sinasabi sa atin, that through us diffuses the fragrance of the knowledge of His knowledge in every place. Hindi po siya yung gaganap na bystander 1, tambay 1, o kaya po yung tindero 1. Hindi po eh. Ang role niya, to act yung bida. Siya yung gaganap ng bida. Ano po sabi sa atin ng 2 Corinthians 5:20? We are Christ's ambassadors. Ang role na gagampanan natin, to represent Christ. Kung sino si Kristo, ipapamuhay natin yun. Para makita na nasa tabi natin, ano ba itsura ni Christ? Ano ba itsura? Paano ba magsalita si Jesus? Paano ba magmahal si Lord? Okay po? We represent Him. We are His ambassadors. Through us, God will diffuse the fragrance of His knowledge. Ang halimuyak ng pagkakilala kay Kristo. Tingnan niyo nga po yung katabi niya. Anong amoy po ba meron siya? Parang kahapon pa yan. Hindi, pero tingnan niyo po pag tiningnan tayo, mukha bang Christian? Mukha bang na kay Kristo? Pag nagsalita tayo, mukha bang kay Kristo? Nung bagong taon, kung paano kayo mag-celebrate, mukha bang kay Kristo? Yung social media po natin, pag tinignan, mukha bang na kay Kristo? Hello po? Pag nasa church, mukhang na kay Kristo. Paglabas, na kay Kristo na. Ano po? Pag nandito sa church, mukhang na kay Kristo. Pag nasa labas, all in. Ano po? Cellphone natin. Mukha bang na kay Kristo? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Sige po, tingnan niyo, mata sa mata. O, di ba nagre-react na? Tinignan niyo pa lang. Sabihin po ako sa inyo, pinapakilala natin kung sino si Jesus. Whether we like it or not, pinapakilala natin si Jesus. Tama ba yung pagpapakilala natin sa Kanya? Alam niyo po, napakabait lang talaga ng Panginoon. Nung tayong mga may sablay, tayo pa yung pinili ng Lord para ipakilala siya sa mundo. Kailangan din siyempre talaga, we'll make a decision na umaayos tayo ng buhay natin. Talagang isuko natin sa Lord. May nakakakita o wala. Bilang pangwakas po. Ano po ito? Gusto niyo po ng magic? Wala ako nun ngayon. Sipin niyo po, gusto niyo tong apple na to, di ba? Okay. It represents your prayer item. Okay. Ano po yung pinagpipray niyo for 2023? Isipin niyo po. Isipin niyo. Tapos, balitan niyo tong apple ng prayer item niyo. Okay? Okay po? Sige nga. Isipin niyo na. Kung pinagpipray niyo, kotse, mabigat na to. Ayan. So, isipin niyo, palitan niyo to. Okay, sa isip niyo, palitan niyo to ng kotse, kaya bahay, o kaya, swimming pool sa bakuran niyo.
Pero sa Panginay po, laging may swimming pool doon yan. O basta kung ano po yung pinagpipray nyo, bagong anak, bagong apo, wag lang pong basta, yung tama. Okay? Prayer item nyo po. If this apple is the reason why you pray, this apple would be the reason why you would stop praying. Palitan natin yung apple ng prayer item nyo, ha? If this apple is the reason why you pray, this apple would be the reason why you would stop praying. Kung ang dahilan nyo lang po ng pananalangin ay para makuha to, ito rin ang magpapahinto sa inyo para manalangin. Bakit po? Pag nakuha nyo na yung apple, wala ka nang pagpapray. Eh, yun lang yung dahilan mo ba't ka nagpapray para makuha yung apple. Hinto ka na. Balik na rin natin, ang pinagpe-pray mo, apple. Eh, hindi binigay ng Lord sa'yo. Hinto ka na. If the reason you're praying is to get your prayer items, may mali. Kasi ito rin ang magpapahinto sa inyo para manalangin. Pray and connect to God because you love Him. Pwede pong manghingi. Pwedeng magsabi ng preference. Ano sabi ni Jesus? Lord, kung okay lang naman, baka pwede naman. Let this cup pass from me. Kung pwede lang. Pero not my will be done, but yours. Ibig sabihin, pwede tayong manghingi, pwede tayong mag-request sa Panginoon. Okay po? Pero if our prayers are centered on our prayer items, mga bagay na gusto natin, ito rin yung magpapahinto sa ating manalangin. Si Pablo po, gusto niya makita si Titus doon sa pagbisita niya. Pero wala Paul was really disappointed. Pag binalikan po natin yung umpisa nung chapter, Paul was disappointed na wala doon si Titus. Pero alam niyo po sinabi niya, wala si Titus But now, thanks be to God. Hindi ko nakuha yung gusto ko, okay lang. Pero ngayon, magpapasalamat ako sa Lord. Nabusog ako, tapos na yon. Ngayon, magpapasalamat ako sa Panginoon. Nagutom ako, nagkasakit ako, tapos na yon. Ngayon, magpapasalamat na lang ako sa Panginoon. Nasaktan ako, tapos na yon. Ngayon, magpapasalamat ako sa Panginoon. Kahapon, pinagpala ako ng Lord. Hey, tapos na yon. Ngayon, magpapasalamat na tayo sa Panginoon. Pwede po tayo mag-request. Pero sana hindi ito yung sentro ng ating mga panalangin. Si Lord pa rin.